Sumainyo ang Panginoon. Ako ang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung ating pong Ebanghelyo ngayon sa araw na ito ay karugtong din po ng Ebanghelyo natin noong nakaraang linggo. Ang magpaparami ng tinapay at isda. At para lang tayo makapag-review, ang binigyan natin ng pagninilay noong nakaraang linggo ay tatlo. Una, ang paanyaya na alin yung ginawang himala ni Jesus, ang pagpaparami ng tinapay at ng isda ay mula rin sa mga tao. Na alam natin gano'n sa Diyos, pero inialay ng mga tao. Sa lumang tipan, yung inialay ng lalaki ay mula sa kanyang mga unang ani. At sa Ebanghelyo, noong nakaraang linggo, ay yung isang bata na may dala-dalang 5 isda at 2 tinapay. Pangalawa, bahagi yun ang pinagnilay-nilayan natin na alin, yung himala ni Jesus, ang himala na ito. Sige sila, yung himala na alin. Hindi lamang pagkaparami ng tinapay, ngunit yung alin, yung dakilang himala na nawawag nating kalimutan, yung pagkanarito ng ating Diyos sa anyo ng tinapay at ng alak. Bahagi yun na nawaigin natin pakinabangan ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At pangatlo, nabusog sila. Nabusog sila para alin? Para magbigay ng lakas upang harapin natin ang hamon ng daigdig na ito. Ang pagkain na nagbibigay ng buhay ay siyang nagpapalusog sa amin upang isakatuparan natin ang kalooban ng Diyos. Hindi natin magagawa kung hindi natin kasama ang Diyos. So ito po yung nakaraang linggo. Ang mahalaga ang makita natin kasi yung pag-inilay natin ngayon sa araw na ito ay nakabase sa mga katotohanan na ipinahayag ng buong may kapal. 2 bagay lang po yung nais natin idagdag. Ano ito? Tulad mismo sa tinawag natin sa pagdaitang ginamit na Jesus. Ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Una, tinapay. Well, alam naman natin kung ano yung tinapay. Ano? Bahagi yun. Isang pagkakataon na makita po natin sa atin, pag sinabi natin tinapay, well, ngayon, gawa ng globalization, palaging may tinapay na. No? Nakita natin. Pero, ito po ay kung tawagin namin ay mas common sa ibang lahi. Ito yung tinatawag namin staple food. Kung tayo ay may sinaing, sila may tinapay. Yun yung pinaka-basic nila. Hindi pwedeng mawalan ng tinapay. Kasi yun yung kultura ng mga Hudyo. Ganun din o, mga European. Sa atin, kanin. Yun ang staple food natin. Bahagi o. Bagaman iba ngayon, nagdadayo, tinapay na lang. Pero, sa karamihan, kanin tayo. Yun ang ibig sabihin ng staple food. Ibig sabihin, sa pang-araw-araw ng iyong pagkilos, hindi pwedeng mawala yun. Bagang ataon na kung saan ay makita na pwede kang makasurvive kahit kanin lang at asin. No? Sa kanila, kahit tinapay lang, ay pwede kang makasurvive. Kaya makikita niyo yung ibang mga santo ano yung pinamimigay. Tinapay.
San Antonio ng Padua, pinamimigay tinapay. Pero hindi lang o yun, para sa mga Hudyo, malalim mo pag sinabi natin tinapay mo. Bahagi yun ng kanilang pagkilos natin na naging source of their salvation. Naging daan upang sila'y maligtas, lalong-lalo na sa kanilang pagkalakbay mula Egypt hanggang sa lupang pangako na alin? Yung tinatawag namin Israel. Kaya lang sabi na natin, yung biblical Israel, hindi yung present day Israel. No? Kasi yung biblical Israel mas malawak. Yung present day Israel ngayon, kalahati na lang ng biblical Israel. Pero at least, yun. Doon sila pinapunta ng Diyos. Yun ang kanilang lupang pangako. At maliwanag ko sa unang pagbasa na alin, pinaalala sa atin at sa Ebanghelyo na alin, binigyan sila ng tinapay ng mana. Yung mana, yun ang ginawa nilang tinapay. No? Mana sa umaga at ng ibon sa hapon. No? Para makasurvive sila sa kanilang paglalakbay hanggang makamit nila yung upang pangako. For 40 years. So makita po natin, ito'y isang bayan. Hindi lamang siguro kapag nag-iisa ka, pwede ka makasurvive, nag-iisa ka lang. Pero pag sinabi natin thousands of people, o maaaring hundreds of thousands of people, na maglalakbay sa disyerto, sa loob ng 40 taon, hindi ka makasusurvive habang naglalakbay ka. Maliban na lamang kapag talagang tinulungan ka ng Diyos. At din ang tulong na ibinigay ng Diyos. Yung mana na pinupulot nila sa umaga at kanilang ginagawang tinapay. At ng ibon na siyang inuhuli nila para maging kanilang karne. So bahagi mo yun. At maliwanag rin noon ang sinasabi ni Jesus. Sabi ko yung mga nagsisimba ng everyday ay kalimitan, nakikita natin na nililiwanag ni Jesus yung yung perception versus reality. No? Ano yung perception? Akala ng mga tao si Moises ang nagbigay sa kanila ng mana. Ano sabi ni Jesus? Inuulit niya uli ngayon sa Ebanghelyo. Ang Diyos ang nagbigay ng mana. Taga-abot lamang si Moises. Kasi nakikita nila, nandun si Moises. Hindi, taga-abot lang si Moises. Kaya kapag makita natin mga politiko na bibigay ng ayuda, taga-abot lang yun. Galing yun sa gobyerno. Galing yun sa inyong buwis. Kaya maliwanag yung realidad at saka yung perception o akala. Pero yung pinaalala ni Jesus, galing lang sa aking Amang nasa langit. Bahagi yun na kung saan ikinilala natin na nagbigay ng lakas upang makalit ng mga Israelita ang tinatawag natin lupang pangako. Kaya yun naman yung unang punto. Hindi pwedeng mawala sa Jesus. Hindi pwedeng mawala ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang. Kaya inuulit ko ulit na kapag walang hadlang, tumanggap kayo ng banal na komunyon. Magsimba kaya pinasasabi ng simbahan, magsimba kayo every Sunday. Bakit? Ay yan ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Yan yung ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang tinapay na magpapalakas sa atin sa pagdaak natin sa daigdig na ito
na nawa, lubos natin pakinabangan. Pangalawa, isang biyaya na nawa huwag natin kalimutan yung alin. Yung tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung banal na komunyon, no? Sabi nga po natin, yung banal na komunyon, yung tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito po yung alin, para sa mga kapatid natin ng mga hindi Katoliko, ang akala nila, yung tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ay alin, ito lang, salita ng Diyos. No? Hindi lang mo itong salita ng Diyos. Sa atin, ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan ay alin. Ito, yung banal na Eucharistia. Kaya mayroon tayong tinatawag ng dalawang table. Yung mesa ng salita ng Diyos at ang mesa ng Eucharistia. Ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang yung pakikinig sa salita ng Diyos. Napakahalaga po yung elemento ng komunyon. Kaya nga po yung mga kapatid natin ng mga may sakit, ano sinasabi natin, manood ka sa TV, pero bibigyan ng komunyon ng mga lay minister sa Holy Communion. Bakit? Para makumpleto. Kasi yun yung alin, yung kahalagahan ng nais na ipagkaloob ng Diyos sa atin, na matanggap mismo natin sa Jesus. Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa Espiritu, ngunit sa katawan. At alin yun, nais niyang maranasan natin ang karanasan ng Diyos. To experience the experience of God. Saan natin nararanasan ng Diyos? Tanggap kayo ng banal na komunyon. Kasi yan yung alin, yung karanasan ng alin, na kasama ko ang Diyos ngayon, kahapon, at bukas. It is an experience of eternity. Bagaman tayo may mga simula, nais ng Diyos na alin, tayo ay walang hangganan. Ang tanging hangganan natin ay ang Diyos. At ang Diyos ay walang katapusan. Siya ang Alpha at ang Omega. So makita natin alin, may forever. Bahagi yun na kung saan makita natin at sana maramdaman natin na sa pagkaan natin sa daigdig na ito, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Bagaman sabi nga natin, meron tayong perception na iniwanan tayo ng Diyos. Hindi yung perception lang po yun, hindi reality yun. Ang Diyos na pupunta sa lupa at nanatili sa lupa, sa anyo ng tinapay, ni wala pa ang 1 gramo. Para alin, makasama ikaw at ako. Tapos iiwanan tayo ng Diyos. Hindi tayo iniwanan ng Diyos. Tayo ang nangiiwan sa Diyos. Saan natin iniiwan ng Diyos kapag tayo nagkakasala? Pero kahit kailanman hindi tayo iniiwanan ng Diyos. At yun yung biyaya ng karanasan na makasama natin ang Diyos. Sabi nga sa banal na kasulatan, sino pang lalaban sa atin? Kasama natin ang Diyos. Bahagi yun, baka hindi lang natin higit na pinapakinabangan. Hindi ho tayo iniiwan ng Diyos. Kung sa tingin natin iniiwan tayo ng Diyos, mali ho, tayo ang nangiiwan sa Diyos. Gusto ng Diyos natin, makasama tayo. Kahapon, ngayon, at magpasawalang ka. At ito po yung iniiwanan ko po sa atin sa bawat isa sa pagkilos na ito, sa daigdig na ito. Kaya nga magagawa natin yung ipinagagawa ng Diyos. Bakit? Kasi gusto niya tayo samahan. Gusto niya tayong palakasin. Gusto niya tayo bigyan ng higit na
karanasan na magiging kabahagi ng kanyang pagkilos dito sa lupa para lang sa langit. So, ito po naman yung pagnilayan natin. Ako, una, ang tinapay. Pangalawa, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan.